Magandang hapon sa ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabay ni Banal na Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay sumunod sa Diyos kagaya ng Banal na Santa Maria at Panginoong Jesucristo. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating Banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 28, 31, 34 at 38. Ito po yung mensahe. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, kanyang binati ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumaiyo ang Panginoon, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya papangalan mong Jesus. Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Talia. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 6, talatang 37 at 4 na po. Ito pong mensahe. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang ang kalooban ko, kundi ang kalooban ang nagsugo sa akin. Hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaan mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muling bubuhayin sa huling araw. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 8, talatang 4 na 7. Ito po ang mensahe. Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita, ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 15, talatang 10. Ito po ang mensahe. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ng tinupad ko ang utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talatang 8. Ito po ang mensahe. Magpakababa kayo tulad ni Kristo, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at lumuhay bilang isang alipin. Nang naging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. At ipagpatuloy po sa mga taga-Hebreo, Kabanata 5, talatang 8 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuwan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagtitiis. At ang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ipagpatuloy po natin sa 1 Pedro Kabanata 2, talatang 21. Ito po yung mensahe. Ang isang hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito, at maraming salamat sa kanyang mensahe at salita. At ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo itong mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos. Tema na sumunod sa Diyos kagaya ng Banal na Santa Maria at Panginoong Jesucristo. Nais pong mabatid sa atin ang ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo na gayahin natin ang banal niya, gayon din ang banal na Panginoong Jesucristo sa pagnanalig sa Kanya o sa pagsunod sa ating banal na Panginoon Diyos at pananalig natin sa Kanya sa ginawa ng ating banal na Santa Maria na sakripisyo at ating banal na Panginoong Jesucristo. So, ang Panginoong Jesucristo ay binigyan tayo ng halimbawa
na ating dapat tularan kung paano tayo mananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya hindi lang banal na Santa Maria. Ang banal na Santa Maria ay sinakripisyo niya yung kanyang pagpapamilya na siya ay sinakripisyo na siya ay maging dalahin niya ang supling ng ating banal na Panginoon Diyos o ang Panginoon Kristo para sa pagpapatawad sa sangkatauhan. So, napalaking sakripisyo na ginawa niya ito at sundin ang kalooban ng ating banal na Panginoon. Hindi niya tinanggihan yung ating banal na Panginoon Diyos kahit na ito ay imposible. So, pinaniwalaan niya at na mangyari yung sinabi sa kanya at nangyari nga ito at para sa ating kaligtasan. Kaya hindi naman ang Panginoon Kristo ay ganun din na siya ay bilang bugtong na anak ng Panginoon Diyos, siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos na siya ay bumaba upang magtubusin ang mga tao sa pagkakasala. Siya ay magpakahirap, magpakasakit at siya ay ating gabayan ang sangkatauhan para sa kaligtasan espiritual o pagpapatawad sa kasalanan hanggang doon sa kamatayan. So pinakita niya na yung pagtitiis kung paano niya tiniis yung hirap bilang isang alipin, bilang isang tao na tayo ay nasasaktan, tayo ay vulnerable. So tiniis niyang lahat yan sa ating banal na Panginoon. Bagamat siya nga ay sinasabi na Diyos, so kanya nagpakababa siya. So bilang kapantay ng Diyos, siya ay nagpakababa at ipinakita niya yung pagtupad niya sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Na ang Diyos ay kinakama pa rin at siya ay nagpakababa. So pinakita niya yung sakripisyo na bilang isang tao, bilang pagkakatawang tao. At hanggang sa kamatayan ay siya ay nanampalataya bilang bilang isang tao. At hindi niya kinlaim yung kanyang pagiging Diyos na siya ay hindi dapat magdusa at hindi dapat siya masaktan. Pero pinili niya yung mga bagay na yan upang matupad yung kalooban para sa kapatawaran ng sangkatauhan. Kaya ganun kalaki yung sakripisyo na pinakita natin po yung Kristo na dapat natin tularan. Sa ating pananampalataya, pamumuhay nito na sa pamumuhay na tayo ay nakararanas tayo ng sakit, kapighatian at iba't ibang mga vulnerability na nararanasan ng isang tao. So ito ay naranasan at nakita natin sa ating banal na Panginoon Kristo, Panginoon, kung paano siya pinahirapan ng kanyang pangaralan ng kanyang tuparin ng kalooban ng Diyos, na Panginoon Diyos Ama na pangaralan ng ang mga tao at para sa kahabagan ng ating banal. Nagabayan ito para sa kaligtasan ng spiritual. Pero anong nangyari? Siya nga ay pinahirapan hanggang siya ay patayin. So siya ay pinatay sa krus ng mga tao at pinakita niya na kahit siya ay sa ganung kalagayan siya ay pinananampalataya. Na yung mga yung ating tayo ay mababang loob at tayo ay maglilingkod sa Diyos para sa nakararami. So ganun natin dapat yung ating mananapag. Para ka nagtrabaho din sa gobyerno na ikaw ay naglilingkod ka doon sa sambayan ng Pilipino. Na binibigay mo yung buhay mo para doon sa pag-servisyo mo sa lipunan ng Pilipino. So ang Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, ganun ang ginawa niya. Siya ay naglingkod at hindi siya ang pinaglingkuran bilang Diyos, kundi siya ay nagpakababa, pinaglingkuran niya yung mga tao para ito ay maakay kaligtasan. So ganoon at ibinigay niya yung kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanyang tao. So ganun tayo dapat gagayahin natin yung kanyang ehemplo o yung aral ng mabuting balita kung paano tayo mamumuhay para sa kaligtasan at pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Ganun dapat tayo, yung pag-ugali o yung ating behavior in faith to God. So ganun dapat yung life set of mind natin na tayo ay hindi pang sarili lang kapakanan, kundi pang kapakanan ng marami. So kung ganun tayo lahat mag-iisip, tayo ay makapamumuhay ng mabuti. Tayo ay concerned to everybody else. So kung concerned ako sa iyo, kung concerned ka sa akin, concerned tayo, so makapamumuhay tayo ng mabuti. Makapagtutulungan tayo sa isang mabuting pamumuhay. Kung tayo nakakaranas ng kapigatian sa buhay nito, tayo nagtutulungan. So, diba?
maraming nararanasan kasi tayo na kapigatian sa buhay, iba't ibang bagay. Sulit ka sa pamumuhay mo, bumagsak ka sa exam, binasted ka ng nililigawan mo, mga ganun tipo, financially wreck ka, mga ganun tipo. So iba't ibang mga kapigatian na nagiging nagbubuson din sa tao sa paggawa ng hindi mabuti. Yan. Tapos yung ating no temper, yan. So kaya palaging mariin na pinakita ng Panginoon Kristo kung paano tayo dapat magtiis, tisyo para maging mahaba yung ating temperamento. Dahil mababa yung ating temperamento, diyan tayo mula na kakaroon ng isa sa mga mabigat na nagbubuson sa tayo ay magkasala. Pero hindi lamang yun, low temperament, tayo ay naging mainggitin, tayo ay naging makalaman, tayo mga material. So napakarami ngayon ay ginabayan tayo ng banal na Panginoon Kristo sa mabuting balita para tayo ay maharap natin yung everything na magbubulsod sa atin ng pagkakasala o kasamaan. So kaya tayo ay tinuturuan niya unang-una nung tayo ay matuto magtiis na parang dinadalisay na ginto. So ganoon tayo na na mamumuhay. So maging matibay tayo. Dahil sa kung tayo ay maging mahina, tayo ay patuloy na magkakasala. Hindi natin maiiwasan ang pagkakasala kung tayo mahina, nulidad. So lagi ka nakakita ka lang ng lens, syempre gumana na yung urge, di ba? So yun. Kaya dapat ay maging maging malakas o strong ka doon sa halimbawa sexuality. Ikaw ay pag nasabihan ka ng hindi maganda, medyo tempered ka. Kung ikaw naman ay nakararanas na ikaw ay nag-feel sa buhay, so kaya mo bumangon muli. Hindi ka na nade-depress, hindi ka namang masama. Mga ganun mga bagay na ating nararanasan na itinuro ng Panginoon Kristo kung paano tayo magtitiis at makapamumuhay tayo facing that kind of suffering and hardship sa pamumuhay na ito sapagkat di naman lahat yung naniniwala sa Diyos. At ngayon kahit man tayong lahat ay sama-samang nananampalataya, so meron pa rin tayo mga pansariling na hindi nga natin nararating kung nag-ano sa atin mga emotions na hindi mabuti kaya nga tayo tinuturo ng Panginoon Diyos para diyan. So kung gagayahin natin hindi tayo gagawa ng pagkakasala, tayo ay mayroong sakripisyo para sa Panginoon Diyos. Yan. At sinabi nga ng Panginoon Kristo, what we have to sacrifice for God is tayo ay maging buhay na hain sa ating mga na Panginoon Diyos na nagmamahal sa Kanya at nagmamahal sa ating kapwa. Na tayo ay gumagawa ng matuwid. Yung buhay na ay tayo bilang paggawa ng matuwid. At yung pagsunod natin at bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos na gumagawa tayo ng matuwid. So yung paggawa natin ng matuwid, yan ay pagmamahal natin sa ating banal na Panginoon. Yun, at tayo dapat ay patuloy na manatili sa pag-ibig ng ating banal na Panginoon Diyos para tayo makasunod sa Kanyang kalooban. At siya mananatili rin sa pag-ibig natin mula sa Panginoong Hesus Kristo. So yun, kaya tayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita. At example na nga dyan kung paano tayo mamuhay ang Panginoon sa Kristo at ang banal na Santa Maria kung paano nila sinunod ang ating banal na Panginoon. Hindi lamang ang banal na Panginoon sa Kristo, ang banal na Santa lahat ng mga itinalaga Kristo ay mabigat ang pinagdaanan. Maging mga apostol na mabigat na ngayon ang pinagdaraanan para masunod yung kalooban ng Diyos. Kaya sila ay gayahin natin upang maging ehemplo natin sila para matawid natin itong pamumuhay na pinagkaloob sa atin. At kung tayo naman ay talagang magkakaisa, tayo mapumuhay na magaan. So, light na lang yung magaan na lamang yung mga ating ilang discrepancies kung tayo ay buklod sa pananampalataya. So, yun, muli sana kayo nagabayan naman ng Bible Life Promotions sa inyong spiritual na pamumuhay at kinagabayan sa kaligtasan spiritual. So, yun at sana ay tayo patuloy na gabayan ng banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at tayo ay maliwanagan sa ating pamumuhay na ito at sa ating pagtalima ng mabuting balita tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. So yun, at doon sa interpretability patuloy tayo magabayan maliwanagan ng banal na Santa Maria, magkaisa tayo at mag-ulungan tayo ng mga reliyon. Gaya tayo ng pagkakaisa sa lahat at kapayapaan, pagtutulungan. Doon naman sa mga
Doon naman sa sa CPN Vatican Church, patuloy kayong pagliwanagan ni Banal Santa Maria at pagmuklori ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Hesus Kristo, mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, patuloy natin bumuklod yung tayo patuloy na gabayan ng Banal Santa Maria at patuloy natin pagmuklori ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Hesus Kristo, ang mabuting balita na ating binabahagi sa gabayan. So mga pamala, maliwanagan kayo, pumahala kayo ng matuwid, mabuti, at tugunin niyo yung karapatan ng bawat isa. Magandang hapon sa inyo lahat. At happy Immaculate Feast of Immaculate Conception sa lahat mga naniniwalang Kristiyano at mga pananampalataya sa Diyos at naniniwala sa pagdalaga ng Immaculate Conception. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.